Good morning everyone. My name is Edmund M. Aplal Jr. I am a second reporter of Chapter 17, Rizal in Brazil 1890, and I am the continuation. Presentation of Death. In his moment of despair, Rizal had bad dreams during the nights in Brussels, when he was restless because he was always thinking of his unhappy family in Calamba. Although he was not superstitious, he feared that he would not live long. He was not afraid to die, but he wanted to finish his second novel before he went to his grave. So, sabi dito, si Rizal ay hindi mapakali dahil meron siyang napanaginipan at naisip niya mga pamilya niya sa Kalamba na hindi masaya, na sobrang lungkot, at sabi ni Rizal na hindi siya tatagal sa mundo na mabubuhay. Pero hindi siya natatakot na mamatay. At ang niling niya sa sarili niya na bago man siya mamatay, matapos niya yung second novel, yung pangalawa na ginawa niya na nobela. At yun yung gusto niyang mangyari. This morbid presentiment of early death he divulged to M.H. Del Pilar in a letter from Brussels dated June 11, 1890 as follows. Sad presentiments assaulted me, though I do not give them entire credence. In my childhood, I had a strange belief that I would not reach 30 years of age. I do not know why I thought this. So, sabi ni Rizal dito, nagawa si Rizal ng letter para kay Del Pilar noong June 11, 1890. Sabi dito na simula bata siya, may paniniwala na siya sa kanyang sarili na hindi siya abot ng 30 years of age. Sa paniniwala niya yun, and hindi niya rin alam bakit niya yun iniisip yung ganung bagay. There were 2 months during which almost every night I had no other dream than that my friends and relatives were dead. Once I dreamed that I descended by a path which led me to the center of the earth, and there I met a multitude of persons seated, dressed in white, with white faces, silent and surrounded by white light. So, may 2 buwan na si Rizal ay wala siyang pangarap. Wala siyang pangarap sa kanya, sa mga kaibigan niya, sa mga relatives niya na matay na, and meron siyang isang pangarap na pumunta sa gitna ng mundo. Doon sa center ng mundo, mayroon doon maraming tao na nakilala niya na nakaupo, nakadamit ng puti, and yung mga mukha mapuputi rin, and ang surrounding niya doon matahimik, lahat surrounded niya, lahat ay puti rin. Nandun yung parang lahat ng nakikita niya ay puti. There I saw my 2 brethren, one of them already dead, and the other one still alive. Although I do not believe in these things, and although my body is very strong and I have no illness and have no fear, I am preparing myself for death and for any eventually. So, nakita niya pa yung kanyang kapatid doon na 2. Ang isa doon ay namatay na at ang isa ay buhay pa. Sa mga niya na panaginipan, hindi siya naniniwala doon. Hindi siya naniniwala kasi ang totoo kasi ang ang katawan ay malakas pa. Wala siyang sakit at walang takot sa kamatayan. And lagi siyang handa sa kanyang kamatayan, lagi siyang handa sa mga mangyayari sa kanyang buhay. Laong Laan, Ever Ready is my true name. For this reason, I want to finish at all costs the second volume of the Noli, and if it is possible, I do not want to leave unfinished which nobody else could continue. So, Laong Laan ang kanyang totoong pangalan, na ang reason na yun ang kanyang totoong pangalan dahil sa yung mga gagastusin sa ginawa niyang nobela ay kanyang
tustusan at gusto niya ring matapos itong ginawa niya na nobela kasi sa nobelang to ay walang iba na pwedeng gumawa, pwedeng mag-continue sa ginagawa niyang nobela. At do not believe that I am depressed or sad. Every 2 days I go to the gymnasium and practice fencing and shooting. But who can tell any misfortune that may come? At yun, lagi daw na isipin na si Rizal ay lagi na si Rizal hindi daw tayo maniwala sa kanya na depressed siya, na malungkot. Hindi yun totoo yung sinasabi na depressed siya at malungkot. Ang totoo nun ay every 2 days nagpupunta siya ng gymnasium, practice ng fencing and shooting sa gymnasium, at doon na papawi yung mga yung mga depressed niya sa sarili niya at yung kalungkutan na babaliwala niya yun. And yun yung presentation of death. Preparation to go home. In the face of sufferings which afflicted his family, Rizal decided to go home. He could not stay in Brussels writing a book while his parents, relatives, and friends in distant Philippines were in despair. So, si Rizal nag-decide siya umuwi sa Pilipinas dahil ang kanyang family ay nagsasuffering, nagdurusa sa mga nangyayari, at si Rizal ay hindi siya pwede magstay sa Brazil na nagsusulat lang ng libro, ng books, at habang yung parents niya at friends sa Pilipinas ay nawawalan ng pag-asa. Kaya si Rizal ay umuwi ng Pilipinas at doon ay nag-decide siya na umuwi. Hearing that Graciano Lopez Jaina was planning to go to Cuba, he wrote to Ponce on July 9, 1890, opposing Graciano's plan of action. He said that Graciano should not go to Cuba to die of yellow fever. Instead, he ought to go to the Philippines to allow himself to be killed in defense of his ideals. Adding, Rizal said, "We have only once to die, and if we do not die, well, we lose an opportunity which will not again be presented to us." So, narinig nila na si Graciano ay nagplano na pumunta sa Cuba, at si Ponce naman ay tutol sa pagpunta niya dahil pwede siyang mamatay sa yellow fever. Instead na pumunta siya sa Pilipinas at doon siya mamatay at na depensa niya mga ideals niya at sabi pa ni Rizal na karagdagan, tayo ay mamatay ay kaisa lamang, at yung kamatayan na yun, pag hindi tayo namatay sa magandang pagkamatay, nababaliwala yung opportunity natin na mamatay sa ating sarili. In another letter to Ponce, dated July 18, 1890, he expressed his determination to go home as follows. So, sa isa pang liham kay Ponce noong July 18, 1890, ipinahayag niya dito ang kanyang pag-uwi, ang kanyang pagpapasya sa pag-uwi. Nais kong bumalik sa Pilipinas, at kahit alam kong magiging matapang ito at walang kabuluhan, ano ang mahalaga? Ang lahat ng mga Pilipino ay napaka-maingat, at kung kaya't ganyan ang paraan ng pamumuhan ng ating bansa. Tulad sa tingin ko na hindi kami gumagawa ng anumang pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kabutihan, maghahanap ako ng ibang landas. Ang tanging makakapigil sa akin ay ang pagdududa kung sang ayon ang aking mga magulang. Natakot akong abalayan ang kanilang huling taon. Kung sakaling tutulan nila ang aking pag-uwi, magtatrabaho ako para sa isang pagkabuhayan sa ibang bahagi ng mundo. On to Madrid instead of home. Rizal did not heed the dire warnings of his friends. No threat of danger could change his plan. So, si Rizal, pinili niyang pumunta sa Madrid kaysa
mag-uwi sa kanyang tahanan, at si Rizal, sa mga babala sa kanya ng mga kaibigan niya sa pagpunta niya sa Madrid, hindi siya natakot. Yung mga sinabi sa kanya na nababala, hindi na bahala si Rizal, at si Rizal, pinagpatuloy niya pa rin yung plano niya na pagpunta sa Madrid. Something, however, happened that suddenly made him change his mind. It was a letter from Pasiano, which related that they lost the case against the Dominicans in Manila, but they appealed it to the Supreme Court in Spain. Hence, a lawyer was needed to handle it in Madrid. So, may sulat na galing kay Pasiano na binigay kay Rizal, at may kaunting pagbabago sa isip ni Rizal sa sulat ni Pasiano. Nakasulat doon yung natalo nila Pasiano yung mga kataas-taasan na mga mga kataas-taasan na hukuman ng Espanyol ang kanilang natalo, at kailangan nila ng abogado para maghawak ng kaso. Accordingly, Rizal wrote to M.H. Del Pilar on June 20, 1890, retaining the letter's services as lawyer. He further informed Del Pilar that he was going to Madrid in order to supervise the handling of the case. So, sabi doon, si Rizal nagsulat kay Del Pilar noong June 20, 1890, na sinasabi ni Rizal doon na punta si Rizal sa Madrid, at para maobserbahan ni Rizal at mapanghawakan niya yung kaso. In another letter to Ponce, written at Brussels, July 29, 1890, Rizal announced that he was leaving Brussels at the beginning of the following month and would arrive in Madrid about the 3rd or 4th August. So, sa isang letter kay Ponce na sinulat sa Brazil noong July 29, 1890, na sinabi ni Rizal, in-announce ni Rizal na siya ay aalis ng Brazil at pupunta siya ng Madrid ng 3rd or 4th ng August. To my muse. Invoked no longer is the muse. The lyre is out of date. The poet is no longer used, and youth its inspiration now imbues with other form and state. If today our fancies out of birds would still require, Helicon's hills remains unsolved, and without heed we but inquire. The coffee is not brought. In the place of those sincere that our hearts may feel, we must seize a pen of steel, and with verse and line severe, fling abroad a jest and jeer. Muse that in the past inspired me, and with songs of love has fired me. Go thou now to dull repose, for today in sordid prose I must earn the gold that hired me. Now must I ponder deep, meditate and struggle on. In sometimes I must weep, for he who loved would keep. Great pain has undergone. Fled are the days of ease, the days of love's delight, when flowers still would please, and give to suffering souls surcease from pain and sorrow's blight. One by one they have passed on, all I love and move among, dead or married from me gone. For all I place my heart upon, by fate adverse are stung. Go thou too, O Muse, depart other regions fairer find. For my land but offers art from the laurel chains that bind for a temple prison blind. But before thou leavest me, speak, tell me with the voice sublime. Thou coldest ever from me seek a song of sorrow for the weak, defiance to the tyrant's crime.
So, yun yung To My Muse, ang poets na ginawa ni Rizal. At sa first stanza, sinasabi doon na yung tinutukoy niya doon ay yung muse na yung mythology na Greek word nun ay yung 9 na goddesses na yun yung namumuno sa kanta at tula na nagbibigay ng inspirasyon sa kay Rizal sa paggawa ng mga kanyang sinulat, mga tula. And yung sa second stanza, yung word doon na helicons, yun na yung tinuturi na pinagkukunan ng patula na pagsasama-sama ng kanyang ginawang poets at mga nobela. At sa third stanza naman, sinabi ni Rizal na ang tunay na pinagkukunan niya ng inspirasyon ay nagmumula sa mga goddesses, yung 9 na goddesses. At sinabi niya pa dito na sa kanyang pagsusulat, na makikita dito yung isang kahinaan ng kanyang sinusulat, yung mga masasamang katangian at yung mga masasamang katangian ng makata niya o yung mismong tula. At sa fourth stanza naman, yung muse na kanyang inspirasyon ay kailangan niya ng iwan dahil sa pagkat na sinabi niya dito ay hindi niya na kailangan ito gamitin o hindi niya na kailangan itong muse na yung mga goddesses. At sa fifth stanza naman, sinasabi dito na sinasalamin ni Rizal yung kanyang nararamdaman na malalim na pag-isip, yung struggle na diraranas niya sa kanya at sa kanyang pamilya. At may sinulat si Rizal na nobela na El Filibusterismo upang doon ipaglaban ang mahal niyang bayan at ang kanyang pamilya na sa uli ay magiging yung mga paghihirap ay magiging may mapalitan ng mabuti. Sa 6 and 7 stanza naman, sinasabi dito na yung dating pag-ibig na dapat naaaliw si Rizal, ngayon ay hindi na siya naaaliw sapagkat meron siyang sakit na iniwan at naging gulo at siya yung naging dahilan nito. At yung bulaklak ay maaring kumakatawan sa pag-ibig o isang estado ng pag-ibig. Si Rizal ay nakatira sa malayong lugar o bansa, malayo sa kanyang pamilya at nakakaramdam ito ng kalungkutan at pag-iisa. At sa kanyang pag-iisa ay namimiss niya ang kanyang pamilya sa ibang bansa, pamilya sa sarili niyang bansa at sinisisi niya itong sarili niya sa pagdurusa dahil sa ginawa niyang gulo na siya yung dahilan. At nagdurusa siya sa mga kanilang pinagdaanan at lalo na yung sa kanyang pamilya na pinagdadaanan. At sa 8th stanza naman, sinabi dito ni Rizal na pinakausapan ni Rizal yung muse o yung goddesses na iwanan siya, hindi lamang siya pati yung kanyang sariling bayan na maghanap ng ibang lupain na mas maganda, sapagkat ang kanyang bayan ay nag-aalok lamang ng mga dapat gantimpala at maganda na tratuhin. At sa 9 stanza naman, sinabi dito ni Rizal na nagsusulat si Rizal na parang nakikipag-usap sa isang taong iyon na sinabi niya na sa way na walang paggalang na sinabi niya sa isang goddesses na umalis na pinangatwiran niya rito yung pinangatwiran niya na magiging maloko kung hindi niya siya pakawalan at alisin sa kanya ang kanyang kalayaan. At yun yung sinulat ni Rizal na
to my muse, yun yung pagkakaintindi ko, yun yung ang explanation ko sa to my muse. At romance with Suzanne Jacoby. Two things brought some measure of cheer to the despondent Rizal as he was preparing for his trip to Madrid. First was the Summertime Festival of Belgium, which was celebrated in carnival style, with colorful costumes, fantastic floats, and many days of merriment. Second was his romance with Suzanne Jacoby, the petiteness of his landladies. So may dalawang bagay si Rizal kung ba't siya pupunta ng Madrid. Yung una ay yung Summertime Festival na ginaganap na may mga colorful costumes, mga kulay na damit at yung fantastic floats at maraming kasiyahan. And yung second ay yung pag-ibig niya kay Suzanne Jacoby. Rizal was so charming and dignified a gentleman that Suzanne was attracted to him. He was lonely in a strange country, and Leonor Rivera was so far away. Naturally, being a normal young man, he found certain bliss in the company of a pretty Belgian girl. He might have flirted with Suzanne, but he could not stoop low to deceptive amorous relationship. So, si Rizal daw ay napaka-akit-akit na tao at marangal at maginoo. At si Suzanne ay naakit sa kanya. At si Rizal ay malungkot siya sa country na yon sa Belgium. At si Leonor Rivera ay napakalayo sa kanya. Kumbaga, wala si Leonor Rivera doon sa Belgium o sa Madrid. Kaya si Rizal ay parang isa siyang naging normal na walang asawa. Kaya si Rizal ay nakakita ng isang magandang Belgian girl na kanya itong niligawan na si Suzanne. Pero hindi niya pinakita yung kanyang yung feeling, yung nararamdaman niya kay Suzanne kasi baka si Rizal ay malin lang. Although Rizal was in faraway Madrid, Suzanne could not forget him. She wrote to him in French. So, si Rizal ay malayo na siya ng Madrid at si Suzanne ay hindi siya makakalimutan at sumulat ito ng gamit na lingwahe ay French. At ito ay babasahin ko sa Tagalog. Nasaan ka na ngayon? Minsan ba ay naiisip mo ako? Naalala ko ang aming malambing na pag-uusap. Binabasa ang iyong liham kahit na malamig at walang malasakit. Dito sa iyong liham mayroon akong isang bagay na bumabawi sa iyong kawalan. Kung gaano ako nasisiyahan na sundin ka upang maglakbay kasama mo na palaging nasa aking mga saloobin. Nais mo sa akin ang lahat ng uri ng swerte. Ngunit kalimutan na sa kawalan ng isang minamahal ang isang malambot na puso ay hindi makaramdam ng kasiyahan. 1,000 bagay ang nagsisilbi upang makaabala ang iyong isip, aking kaibigan. Ngunit sa aking kaso, ako ay malungkot. Laging nag-iisa sa aking mga saloobin. Walang ganap na nakakapawi sa aking kalungkutan. Babalik ka na ba? Iyon ang gusto ko at hinahangad na masigasig na hindi mo ako matatanggihan. Hindi ako nawawala ng pag-asa at nililimitahan ko ang aking sarili sa pagbulong-bulong laban sa oras na napakabilis tumakbo. Kapag dinadala tayo patungo sa isang paghihiwalay, ngunit napakabagal kapag pinagsama-sama ulit tayo. Nakaramdam ako ng labis na kalungkutan na iniisip na baka hindi na kita makita. Paalam na, alam mo sa akin isang salita, maaari mo akong lubos na mapasaya. Hindi ka ba magsusulat sa akin? At yun yung sulat ni Suzanne para kay Rizal. At dito na nagtatapos ang chapter 17, Rizal in Brazil. At
dito na mag-end sa akin din ang chapter 17 at yun yung sulat ni Jose para kay Rizal. At maraming salamat and have a good day and thank you.